Salamat aking Panginoon. Ito ang awit ng puso ko. Magandang umaga sa inyo. Kung naririnig niyo ako, kaway-kaway naman. Okay, magandang umaga. Happy anniversary sa inyo, mga taga La Union. Alam niyo, masyado akong familiar dyan sa, dyan sa simbahan dyan sa La Union. Kasi naalala ko, kasama ko ang nanay-tatay ko, pati yung pamangkin ko nung binubuksan yan. Nung first time namin kinokontak yung may-ari nung unang simbahan dyan sa Bawang, buong pamilya kami na nagpunta doon sa may-ari para hilingin na rentahan namin yung unang church. Kaya hindi ko makakalimutan yung lugar na yan. Okay, so happy anniversary po sa inyo. Pagkaraan po ng maraming taon ay nakabukas pa rin. Hindi katulad ng iba, nagsara na. Pero ang gawain diyan sa La Union, naglipat-lipat na tayo ng simbahan at nadagdagan. Pero ang mahalaga po ay nagpapatuloy ang gawain diyan sa La Union. Okay, may i-share po ako sa inyo ngayon na patungkol po sa tagumpay, Lahat tayo ay dito sa buhay ay naghahanap ng tagumpay, lahat tayo ay naghahanap ng success, na hindi ka naman nabubuhay para maghanap ng pagpalya o ng failure. Hindi. Iniiwasan natin ang failures. Ang goal natin ay mag-succeed o magtagumpay sa buhay. Pero bilang mga Kristiyano, ano ba sinasabi ng Diyos patungkol dito? Kasi bilang mga Kristiyano, may mga kaparaanan na ang tayo bilang mga Kristiyano para magtagumpay. Hindi na tayo katulad ng mga unbelievers na nakabase dito, ang paraan natin ay ganito, ang paraan natin ay ganyan. Ngayon, bilang Kristiyano, hindi na yun. Iba na ang paraan natin, at bilang pastor ay tungkulin ko na alamin dito sa Biblia kung ano yung mga kaparaanan na yun para bigyan tayo ng Diyos ng tagumpay, dahil ang tagumpay po ay nanggagaling sa Diyos, Ang promotion ay nanggagaling sa Diyos. Hindi na tayo nakaasa sa swerte. Hindi tayo nakabase sa yung suswertihin ka lang. Hindi ganun. Nakabase tayo o nakaasa tayo sa Diyos na siya ang magbibigay ng tagumpay sa atin. Ngayon, kung hindi natin alam tong mga to, kahit pa born again ka, kahit na Kristiyano ka, hindi mo makukuha ang tagumpay na dapat ay para sa iyo, Kumbaga, yung success nagbebelong sa atin, kumbaga para sa atin yan. Pero kung hindi natin malalaman ang kaparaanan ng Diyos o yung ways ng Diyos para magtagumpay tayo, mananatili kang parang unbeliever, Palyado ka sa pagiging Kristiyano. Hindi maganda yung ngayon. Kaya kung may notebook kayo, ballpen, at syempre dapat may Bible, take note nyo to. Dahil ito ang pamamaraan ng Diyos para makuha natin ang tagumpay dito sa buhay natin, Okay, so simulan po natin ito. Naalala ko po nung bata pa ako noon at first time kong nagpunta sa peryahan. Alam niyo naman sa peryahan, meron yung magbabayad ka, pagkatapos tataya ka. Hindi ko alam kung anong tawag dun dun sa table, merong mga numbers doon na 1, 2, 3, 4, 5, siguro hanggang 100, 200, di ko na matandaan dahil maliit pa ako noon. At sabi ko first time ko nagpunta sa peryahan. Ngayon, merong ruleta doon na iikutin, at kapag ka natapat doon sa number na pinili mo doon sa table, mananalo ka. Ngayon, kung yung chance mo, kung 100 yun, na numbers yun, 1 out of 100 lang ang chance mo na manalo. Ngayon, kung 200 yung numbers na yun na nakapalibot doon, isa lang naman ang pipiliin mo riyan. Kumbaga, doon sa 200 na yun, doon lang ang chance mo na ikaw ay manalo. So, ang liit ang chance mo, Ngayon, naalala ko, kasama ko yung pinsan ko roon,
matandang pinsan ko siya, mas matanda sa akin, na siya ngayon sumama sa akin na magpunta ron dahil curious ako, ano ba yung peryahan ngayon? Nagmaganda loob siya at sinamahan niya ako ron. At sabi niya, boy, gusto mong tumaya? Sabi ko gano'n, hindi ko alam paano ba yan? Ngayon, hindi ko matandaan kung piso lang o 50 centavos lang yung ano, dahil noong pa yun ang tagal-tagal na. Eh di, sinubukan ko lang, binigyan niya ako ng parang token na kung saan ko itataya yung number na gusto ko. Maalala ko po, nilagay ko siya sa number 9, no? Number 9. Ngayon, ang nangyari, yung iba naman tumaya rin, may mga kasama po ako rin na hindi ko naman kakilala, mga nagpunta rin sa perya, at pinaikot na yung ruleta, at nakalagay siya sa number 9, katabi ko yung pinsan ko, at yung nagkataon po na yung ruleta ay tumigil sa number 10. Kaya sabi ko, sayang, kasi number 9 ko nilagay, tapos yung ruleta tumigil sa number 10. Kaya sabi ko, sayang, yung kumbaga 1 digit na lang o yung katabi lang na natalo ako. Pero pagtingin ko, no? Pagtingin ko doon sa yung token na nilalapag doon sa number na gusto mo, alam niyo, nakita ko, wala na sa number 9. Nakalagay na sa number 10. Ngayon, nagulat ako, sabi ko, nilagay ko sa ano yan, doon sa loob ko lang. Sabi ko, nilagay ko sa number 9 niya, bakit naging number 10? Kaya ngayon, yung babae na nag-ikot ng ruleta, kumuha siya, sinabi niya sa akin, anong gusto mong price? Tinanong niya ako, bata pa ako noon. Ayun, alam yun, nanalo ako ng isang maliit na teddy bear. Ngayon, ang pinag-iisipan ko, sabi ko, nilagay ko sa number 9 yan Paano napunta sa number 10? Ngayon, tinanong ko yung pinsan ko, sabi ko, number 9 ko nilagay Paano napunta sa number 10? Ngayon, binulong niya sa akin, sabi niya, nilipat niya. Naalala ko yung nasa number 9, nilipat pala niya. So madaling salita, siya ng daya. Ngayon, ito po yung sinasabi ko na nakaasap tayo hindi sa swerte, kundi doon sa backer natin. At ang backer po natin, hindi yung pinsan ko. Ang backer natin ay ang Panginoon. Yun ay kung babakapan ka niya. No? Kung ililipat niya yung pagkatalo mo at ilalagay niya sa pagkapanalo, alam niya kung ano yung lalabas na na outcome nung isang bagay na gusto mo, yung outcome nung isang bagay na magbibigay sa iyo ng tagumpay, ililipat niya yan, siya ang magbibigay sa iyo ng swerte. Actually, hindi po magandang sabihin yung word o banggitin o piliin yung word na swerte kasi wala naman swerte sa Biblia. Ang meron po ay banal na swerte o yung pagpapala. Ngayon, ililipat ka niya, ilalagay ka niya doon sa posisyon na kung saan mananalo ka. Yun ang habol natin na hindi ka nakabase sa swerte, hindi ka nakabase sa pinag-aralan mo, hindi ka base sa sipag mo, kasama yan. Mamaya babanggitin po natin yan. Pero iba pa rin yun talagang ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng tagumpay na palyado ka na sana. Na bagsak ka na sana, talo ka na sana, malas ka na sana. Pero dahilan sa kakampi mo ang Diyos, sabi nga niya gano'n, if God is with us, who can be against us? Pero kung kakampi mo ang Diyos, kasama mo ang Diyos, kasali ang Diyos, magtatagumpay ka. No? At yan ang habol natin bilang mga Kristiyano, na nakaasa tayo na siya ang magbibigay ng tagumpay sa atin. Pero paano nga ba? Ito pag-aaralan po natin para ililipat niya yung pagkatalo natin at ilalagay niya doon sa pagkapanalo. So, number 1, ito po, no? Unang-una, dapat alam natin ang kalooban ng Diyos. No, hindi ka pasok ng pasok. So, number 1, no? Dapat alam natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Hindi yung itong pipiliin ko. Pasok ka ng pasok dito na itong gusto ko, ito. Kalooban ba ng Diyos yan? Alam niyo, ang dami ko pong mga narinig na sermon na nagsasabi na paano ka magtagumpay o mga formulas dito sa Biblia na paano magtagumpay or yung mga exhortation, sermons, formulas o guidelines dito sa Biblia paano magtagumpay. Pero isa lang po nakita kong totoo at tama. Ano yun? Kalooban ba ng Diyos na pumasok ka riyan?
No, may mga tao po na mag-abroad, no? Wala namang masama sa ganyan dahil sabi niya pagpapalain kita sa labas at loob ng bansa mo. So pwede tayong pagpalain sa abroad. Pero yun ba'y kalooban ng Diyos? Kasi kung hindi kalooban ng Diyos yan, hindi siya sasama riyan. Marami po sa atin na siyempre gusto natin, no, maging successful tayo sa love life, sa relasyon, sa pagpapamilya, sa pagpasok sa yun yung sa relasyon. Pero yan, siya ba ang kalooban ng Diyos sa iyo? Kasi kung hindi yan kalooban ng Diyos, na diyan ka sa tao na yan pumasok, na diyan ka sa tao na yan magsugal, na diyan sa tao na yan na i-invest mo yung damdamin mo, yung pagmamahal mo, yung efforts mo, kung hindi kasali ang Diyos yan, kasi hindi kalooban ng Diyos yan, mabibigo ka lang. O maaaring magkatuluyan kayo, pero hindi ka magiging masaya. No, na wala kang pinagkaiba doon sa mga bigo hanggang sa mamaya, kakanta ka na lang ng I don't know why you said goodbye. Bakit? Hindi ka masaya, no? Palyado ka sa relasyon, palyado ka sa ganito. Bakit? Kasi hindi naman pala kalooban ng Diyos no? Dito po sa Ephesians 5:17, no? Ephesians 5:17. Basahin ko po. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ngayon, sinabi niya, unawain niyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sa madaling salita, pwede pala nating maunawaan kung ano ang kalooban ng Diyos. Pwede pala nating malaman at maunawaan, hindi yung alam mo lang, kung hindi meron kang pagkaintindi, no? Naintindihan mo kung ano-anong sinasabi ng Panginoon dito. Na sabi niya, huwag kayong mga hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Pwede pala nating malaman ang kalooban ng Panginoon. Hindi yung bahala na, ito kaya ang kalooban ng Diyos, yung hula-hula, no, sino dito ang kalooban ng Diyos? Ito ba o ito? Para tayong mga bata hindi ganon. Sabi ng Biblia, ang Biblia na nagsasabi na pwede nating malaman ang kalooban ng Diyos. At kung hindi mo alam ang kalooban ng Diyos, kasalanan mo na lang. No? Tanungin mo yung katabi mo at sabihin mo gano'n na isa bang pagkakamali na mahalin kita? Tanong mo nga yung katabi mo. No? Dito sinasabi pa niya, no, ito pa exhortation, no, ito yung advice ng Diyos, huwag kayong mga hangal. Ang hangal po sa English ay fool, no? Yung mali-mali, yung kengkoy ang desisyon, yung palpak ang desisyon, mali-mali ang desisyon. Sabi niya, huwag kang magkakamali sa mga desisyon. Kung sasabihan tayo ng Diyos na huwag magkamali sa desisyon, di siguro pwede tayong maging tama sa mga desisyon. Paano nga? Ito nga, sabi niya, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Alam niyo ba yung 3 haring nagsidalaw, no, nung pinanganak si Jesus? Walang GPS nun, walang Waze nun. Pero natagpuan nila si Jesus. Bakit? Kasi may unawa sila. No, na alam nila na dapat nilang sundin yung Star of Bethlehem na tinatawag. Wala namang Bible noon na pwede silang tingnan na sundin nyo yung ganito, yung ganyan, lumiko kayo sa ganito, ganyan. Pero alam nila Bakit? Kasi meron silang unawa. At dito po, no, ang nagbibigay po ng unawa sa atin, pinag-uusapan na po natin ngayon. No, ito lang sinasabi ng Panginoon, huwag kang magkakamali kasi pwedeng maging tama ang desisyon mo. Pwedeng maging tumpak o matagumpay ang desisyon mo. Paano nga? Number 1, unawain mo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, sa madaling salita, pwede mong malaman yan. Paano nga? Alam nyo, ang isang desisyon ay pinapanalangin. Mag-abroad ka man, papasok ka man sa relasyon, bibilin mo man ito, magne-negosyo ka man, mag-aaral ka man, o kung ano man ang papasukin mo, ito po ay pinapanalangin. Hindi yung pasok ka na lang ng pasok na ganyan. At maniwala kayo, nakalagay po sa Biblia na kung papasok ka sa relasyon, kailangan mong mag-fasting. Hindi sapat yung magtatanong ka na lang sa Panginoon. Siyempre, kaya ka magpa-fasting kasi sa fasting, wala kang ginawa kundi magtanong. Pero, pagdating sa relasyon, yan po ay pinagpa-fasting. No, inaalam mo, inuunawa mo, Lord, ito ba ang kalooban mo? Tinatanong mo, hindi yung sarili mo, kasi nga gusto mo Kaya nga siguro nagpa-fasting kasi gusto mo. Pero pagdating sa prayer, pagdating sa fasting, tinatanong mo, Lord, kalooban mo ba ito? Gusto mo ba ito? Ito ba ang kalooban mo sa akin? Ito ba ang gusto mo sa akin?
nililinaw natin hindi sa Diyos kundi sa iyo, sa isip mo na dapat malaman mo ito ba'y kalooban ng Diyos, kasama ko ba ang Diyos dito o ako lang may gusto nito, ito ba'y gusto rin ng Diyos o ako lang ang may gusto nito. Kasi kung hindi yan hindi yan kalooban ng Panginoon, hindi siya sasama at babagsak ka, matatalo ka lang riyan. Wala na pong ibang bakit nakalagay sa Biblia na pagpapalain ng Diyos ang hawakan ng kamay mo? Kung kalooban niya na hawakan ng kamay mo yun. Kalooban ba niya na yan ang course mo? Kalooban ba niya na diyan ka na sa Dubai titira? Kalooban ba niya na diyan ka na sa abroad titira? Kalooban ba niya na yan ang papasukan mo na relasyon? Yan ang mapapangasawa mo? Kalooban ba niya na yan ang course mo? Kalooban ba niya na ito ang gusto ng Diyos para sa iyo? Kasi kung hindi siya sasama riyan, papalpak ka lang. Matatalo ka lang, babagsak ka lang. Kaya nga si Jesus napaka-ingat, napaka-careful na sabi niya, mangyari ang kalooban mo, hindi ang kalooban ko. No? Mismo si Jesus na yan, nakabase siya, kung gusto niyang maging matagumpay sa buhay, ito, unawain mo ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, pwede mong malaman. Paano nga, tinatanong sa Panginoon yan, pinagpe-pray yan, pinagpapastingan yan, magiging particular ako. Pagdating sa love life, ito po'y pinagpapasting. No? Yan po ang outline na nilagay dito sa Biblia na pagdating sa love life, ito po'y pinagpapasting kasi kung hindi, bandang huli, here comes the bride 3 months inside. Hanggang sa mag-iiwan ka lang ng pangit na testimonyo. Bakit kasi napahamak ka na eh. No? Unang-una, sinabi na nga ng Diyos dito, no, huwag kang papatol sa unbeliever. Tapos tatanungin mo pa, Lord, kalooban mo ba na mapangasawa ko ang pangit na to? Pangit pala bakit mo gusto mo pangasawa? Siguro type mo lang. No? Sabi niya, unawain mo, alamin mo, hindi responsibilidad ng Diyos yan. Ikaw may responsibilidad yan. Hindi responsibilidad ng nanay mo yan. Responsibilidad mo yan. Ang sabi niya, unawain mo ang kalooban ng Diyos. Ikaw ang gagawa niyan. Hindi ibang tao na pag-pray mo nga ako, pa-pray request nga, pag-pray mo nga ako, itong bagay na ito, sige, matulungan ka namin mag-pray, magpe-pray kami, pero ikaw pa rin ang hinahanapan ng Diyos. Dahil ang sabi niya, unawain mo, hindi unawain ko. Hindi unawain ni Trump o ni Putin, no? Hindi unawain ni BBM o ni Sara, ikaw daw ang umunawa. Responsibility mo yan, tungkulin mo yan na dapat alam mo ang kalooban ng Diyos. At kung hindi mo alam yan, malayo ka pa sa Diyos. Alam niyo, yung si nanay ko, kapag minsan nag-uusap kami, minsan yung tingin pa lang niya, yung senyas pa lang niya, ng tatay nanay ko, kabisado ko Bakit? Malapit ako sa nanay tatay ko. At dyan sa best friend mo, dyan sa kaibigan mo, lagi mo kasama yan. Yung isang kibot pa lang niya, yung kilos pa lang ng mukha niya, yung micro emotions na tinatawag, yung ngiwi pa lang niya, yung tingin pa lang niya. Alam mo na meaning bakit ang Diyos hindi mo alam? Siguro malayo ka pa sa Diyos, no? Bilang mga Kristiyano, dapat yung paraan ng Diyos ang ginagawa natin para masabing maka-Diyos ka. Hindi yung paraan ng sanlibutan ang gagamitin mo, makasanlibutan ka. Kasi tayong mga Kristiyano ay mga Kristiyano na. Kaya dapat maka-Diyos ang paraan natin para masabing maka-Diyos ka. Ngayon, kasi kung ginagamit mo yung paraan ng sanlibutan, makamundo ka pa. No? Para magtagumpay, yung paraan pa rin ng sanlibutan ang gagamitin mo, makasanlibutan ka pa. No? Hindi na. Tayo mga Kristiyano, maka-Diyos. Kaya ang pamamaraan ng Diyos, ang ginagamit natin. Paano nga? Ito nga, pwede raw nating maunawaan ang kalooban ng Diyos. Paano? Mag-pray ka muna ng matagal. Mag-pray ka ng mahaba. Bago ka pumasok rin, kailangan malinaw sa isip mo, kailangan malinaw sa loob mo na ito ang pinapagawa ng Diyos. Nagre-require ito ng patience, nagre-require ito ng matyagang paghihintay sa Panginoon. Maring 2-3 days bago mo malaman kung anong pinapagawa ng Panginoon. Pero, ganun ba talaga katagal, Kuya Boy? Yes. No? Kung gusto mong malaman ang sinasabi ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, magbibigay ka ng effort. Yung iba nga, dahil sa gusto nilang mag-abroad, ang tiyagang pumila niyan. Pipila sa DFA, pipila sa ganito, tiyaga nilang inaayos yung kanilang birth certificate,
yung mga requirements, bakit gusto mo eh. At kung gusto mo ang kalooban ng Diyos, kung gusto mong malaman ang gusto ng Diyos sa'yo, pipila ka. Pagtsatsagaan mong manalangin. Pagtsatsagaan mong mag-fasting. Ngayon, kung hindi mo kayang bayaran o gawin ito, eh, mag-ready ka sa pagkatalo. Mag-ready ka sa failure. Bakit? Kasi hindi ka magtatagumpay. Number one, nire-require ng Diyos na sabi nga niya, huwag kayong mga hangal. No? Masakit na salita. Pero ito sinasabi ng Panginoon, sinasabi ng Biblia, mismo ang Biblia na nagsasabi, huwag kayong mga hangal. Ayan, nasa Ephesians 5:17. No, eh, kasi kapag ka pumalpak ka, dahilan sa pagkakamali na kumbaga sa exam nga, paano kung sunod-sunod na mga wrong answers ang nilagay mo riyan, eh, sasabihin sa'yo, bobo. No? Excuse me, masakit. Eh, sa buhay natin, pwede kang maging bobo. Na sa mga pinili mo na desisyon sa buhay mo, mga mali-mali, mga palpak-palpak, ilalabas tayong bobo sa buhay. Hindi maganda yan ganyan. Hindi tama yan. Kasi ang Diyos na nga nagsasabi na huwag kayong mga hangal. Ibig sabihin, pwedeng maging hindi hangal. Pwedeng maging tumpak o tama ang mga desisyon natin. Ang dapat lang natin gawin ay unahin ninyo kung ano, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Yan. Alam niyo ba bilang magulang, requirement din po sa atin bilang magulang, na hindi lang yung mapag-aral mo yung anak mo, hindi lang yung mapagtapos mo yung anak mo, yung mabihisan mo yung anak mo, mapakain mo yung anak mo, hindi. Ang isang requirement sa mga magulang ay alam nila kung ano ang kalooban ng Diyos doon sa anak nila. Dahil yan ay si Mama Mary, alam niya kung ano ang kalooban ng Diyos sa anak niya. Sino? Si Jesus. Eh dapat bilang ikaw bilang Kristiyano, dapat alam mo rin kung anong kalooban ng Diyos dyan sa anak mo. Pero hindi natin topic yan. Ito sinasabi niya, huwag kayong mga hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. So pwede nating malaman kung ano ang kalooban ng Diyos. Paano paraan? Pinapanalangin niya ng matagal, tinatanong niya ng matagal kasi wala kang makikita rito sa Biblia na nakalooban ng Diyos na mag-abroad si Kati Dulay. Wala namang nakalagay dito sa Biblia. Hindi mo mababasa dito yan. No? Pero, pwede mong tanungin ng Panginoon kasi sabi niya, call unto me and I will answer you and will show you things to come, things that you do not know. Eh, may promise siya rito na kung ikaw ay magtatanong, ikaw ay sasagutin niya. So, paano? Eh, di tanungin mo ng tanungin. Ipanalangin mo naman yung bagay na gusto mo. Tanungin mo naman ng Panginoon kung kalooban niya. Kasi kung hindi, atras ka na. Bakit? Kasi hindi sasama sa iyo ang Diyos diyan sa pagkakamali niyan. At kapag nagkamali ka, mag-isa ka na lang sa buhay. No? Ang gawin mo, bumalik. Alam niyo, sabi ni Moses yan eh. Nasabi niya, lalabas kami dito sa Egypt, pupunta kami sa lupang pangako. Eh, ang daming mga daan. Dapat yung supposed to be 11 days, 40 days lang. Eh, nabot ang 40 years. Bakit? Eh, matigas ulo eh. No? Matitigas ang mga ulo nila. Na nasabi ni Moses, kung hindi ka namin kasama, hindi na lang kami pupunta. Kasi magugutom ka lang dyan sa disyerto. Magugutom ka lang dyan sa wilderness. Papalpak ka lang rin, magkakamali ka lang dyan sa papasukin mong yan kapag hindi mo kasama ang Panginoon. Yun nga ang prayer ni Moses. Okay, number 2. Pasok tayo dito sa number 2. No? Number 1, kailangan alam mo ang kalooban ng Diyos. No? Number 2, dapat alam mo ang batas ng Diyos. Eh, saan ba makikita yan? Eh, alam natin yan dito sa Joshua chapter 1 verse 8. No? Joshua chapter 1 verse 8. Dapat alam mo ang batas ng Diyos. Yung mga gusto niya, yung mga ayaw niya. Kasi dito sa Biblia, dito mo makikita kung ano yung makakapagpamalas sa iyo. Yung makakapagpapalpak sa iyo. Dito makikita sa Biblia yung makakapagpabagsak sa iyo. Yung magagawa mo para pumalya ka sa buhay. At dito rin sa Biblia, dito mo rin makikita kung paano maging matagumpay. No? Nakalagay dito yung nakakatuwa sa Diyos, nakakagalit sa Diyos, na dito makikita yung nakakapagpaswerte at nakakapagpamalas. Sabi ko nga, hindi magandang bangitin yung swerte, pero para mas maintindihan, sinasabi ko na lang. No?
Dito sa Biblia, dito mo makikita yung pwede mong magawa para ikaw ay swertehin at pwede mong magawa para ikaw ay malasin. Ngayon, kung di mo alam yan, baka mamaya, ang puro ginagawa mo na lang, yung mga nakakapagpagalit sa Diyos, papalya ka. Ano? Papalpak ka. Papalya ka. Magkakamali-mali ka. Tutulo ang luha, haba ang mukha, at ikaw ang siyang kawawa. Ano sabi niya rito sa Joshua 1:8, basahin ko po. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na iyon. Ang dami pong mga taga-Rema nakakalungkot na pupunta sa church, walang dalang Bible. Kung sa mismong church, hindi nagdadala ng Bible, di sa buhay nila, lalong hindi nagdadala yan. No? Tapos minsan nakikiliti ako, natutuwa ako, nalulungkot ako. Ano ba, halo-halo na kasi kung magdala man sa church ng Bible, pag sinabi ko, buksan po natin sa John 3:16, hindi alam kung nasan yung John. Ang tagal nilang hinahanap kung nasan yung John. Titingnan na lang yung table of contents, halatang hindi nagbabasa ng Biblia. Praise the Lord. Kumbaga, napakaswerte mo. Kandidato ka sa pagpalya. Bakit? Wala ka alam sa Bible Maaring magaling ka sa kanto. Maaring magaling ka sa palengke. No? Ang galing mong magtumawad, mamili ng ganito. Alam mo yung fake sa hindi fake. Pero kung wala kang alam sa Bible, may scam ka. May scam ka. Kasi may mga bagay dito na akala mo legitimate, akala mo authentic, pero hindi mo alam, fake pala. Bakit? Kasi sasabihin naman sa'yo ng Diyos yun Sasabihin sa'yo ng Diyos na mali yan. Sasabihin ng Diyos sa'yo na hindi tama yan. Sasabihin ng Diyos sa'yo na fake yan. Pero kung hindi mo alam makinig at hindi mo alam yung pamamaraan ng Diyos para kausapin ka, papalpak ka at magiging kawawa ka. Mangyayari tuloy sa'yo yung sinasabi, yung awit ng Apo Hiking na sabi niya, tutulo ang luha, hahaba ang mukha at ikaw ang siyang kawawa, papalya ka. Pero dito nakalaan na gusto ng Diyos magtagumpay ka. Tingnan niyo, basahin ko po, buuin ko. Huwag mo kaligtaang basahin ang aklat na iyon, ang Bible na tinutukoy dito. Dili-dilihin mo yan araw at gabi. Iniisip. No? Iniisip, pinag-iisipan, minemeditate, pinag-aaralan ng Biblia araw at gabi, hindi tuwing Sunday lang, upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon sa gayon. Giginhawa ka at magtatagumpay. Tingnan nyo, interesado ang Diyos sa kaginhawahan natin. Kasi pag pumalya ka, bumagsak ka, nagkamali ka, walang ginhawa ron. Gusto ng Panginoon, ikaw ay makaranas ng ginhawa sa buhay. Gusto niya na yung pinagpaguran mo, pinaghirapan mo, ay mapakinabangan mo, malasap mo yung bunga ng pinaghirapan mo, at mangyayari yan kung alam mo ang Biblia. No, hindi lang yung alam mo yung nakalagay dyan sa dyaryo, hindi yung alam mo yung nakalagay dyan sa comics, hindi yung alam mo kung ano nakalagay dyan sa Facebook. Ang gusto ng Diyos, alam natin kung ano nakalagay sa salita niya, sa Biblia. Bakit? Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. No. So yung tagumpay ay hindi nakabase sa swerte lang, kung hindi nakabase sa alam mo ang salita ng Diyos. No? Alam mo na hindi ko papasukin yan. Bakit? Ayaw ng Panginoon yan Alam ko na ayaw ng Diyos yan. Bakit? Alam ko kasi ang Biblia, alam ko ang salita niya, alam ko ang batas niya. Kaya, number 1, alam mo, dapat ang kalooban ng Diyos. At number 2, alam mo ang batas ng Diyos. Dapat ang Biblia ay dapat alam mo. Dapat binabasa yan. Dapat inuunawa yan. Dapat iniintindihan. No? Pinag-aaralan yan araw at gabi. Wala akong time. Di wala rin time sa iyo ang tagumpay. Kung ayaw mo, talo ka. No? Pero sa ating mga Kristiyano, ito po ang salita ng Diyos. Ito na ang basihan natin. Ito na ang batayan natin. Hindi yung pag nalaglag ang mga kutsara, ang dami mong bisita. Hindi na tayo nakabase rin sa mga ganun. No? Nakabase na tayo sa salita ng Diyos na dito makikita kung paano magtagumpay. Dito makikita kung paano gumanda ang buhay. Iwasan mo yung makakapagpangit ng buhay mo. Paano mo malalaman yan? Saan makikita yan? Sa Biblia. Ang Biblia po, tablet ang gamit ko rito, pero ang Biblia ay nandito sa mundo. Wala sa buwan na mahirap abutin. Wala sa araw na mahirap puntahan. Kapag pinuntahan mo yun, makasusunog ka pa. No?
ang Biblia ay wala doon sa malayong lugar na imposibleng makita andito sa mundo. Nandito kung nasa ng mga tao na pwedeng maabot ng mga tao at nasa sayo na lang kung babasahin mo, pag-aaralan mo o hindi. Ang tagumpay ay nakabase sa'yo. So, ginagawa ng Diyos na pwedeng maabot ang tagumpay, hindi yung imposible na ang malas ko naman, ano ba, napaka bad luck ko naman o napaka malas ko naman. Pagdating sa ganito, hindi kailangan. No? Ang tagumpay ay nakalaan sa iyo. At tingnan niyo po, sabi niya sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Saan nakabase? Sa swerte-swerte? Sa mga kakilala mo, sa pinag-aralan mo? Hindi. Nakabase yan sa pagkakaintindi mo sa salita ng Diyos. Ulitin ko po, dito sa Biblia, makikita mo kung ano yung makakapagpamalas, makakapagpaswerte, yung nakakatuwa sa Panginoon para pagpalain ka, at yung nakakagalit sa Panginoon para masumpa ka. It's up to you. Nasa sa'yo yan. Wala sa Panginoon dyan. Kaya kung ikaw ay ang hirap ng buhay, no, kasalanan mo na lang. Kung ikaw ay api sa buhay, kasalanan mo na lang yan. No, ibig ko sabihin doon sa hirap ng buhay, hindi naman puro pera lang eh. Kung hindi yung hirap ng kalooban, hirap ng damdamin, hirap ng sitwasyon, hirap ng pagkain, basta hirap. Mas gusto mo pang mamatay minsan kasi nga hirap na hirap ka na. Eh kung ganyan, lumalabas lang na wala kang alam sa Biblia. Malayo ka pa sa Diyos. Dahil baka nga hindi ka pa born again eh. Kasi si Jesus po ay naparito para bigyan ka ng buhay at buhay na ganap, buhay na kasiyasiya, buhay na kumpleto. At kung wala ka nito, baka wala ka pang Jesus. No? Eh kailangan mong ma-born again kasi you must be born again. Magsimula ka sa buhay na to na this time kasama na ang Diyos sa buhay mo or yung sarili mo pa rin ang susunod. Eh hindi dapat kasi papalya ka lang. At pagkatapos ng hirap na dinaanan mo rito sa lupa, bandang huli napunta ka pa ng impyerno. Well, di mas lalong mahirap doon. Bakit kasi? Hindi mo sinunod ang salita ng Diyos eh. No? Alam niyo, nakalagay po yan sa Ecclesiastes na sabi niya gano'n eh, ang daan ng matuwid, no? Eh, paakyat sa langit, hindi pababa sa impyerno. Nasa Ecclesiastes yan, chapter 7. Eh, paano nga bang umakyat sa langit yung buhay natin? Alam niyo mga kapatid, kahit wala ka pa sa langit, eh, pwede mo nang maranasan ng langit. No? Yung kumbaga, heaven on earth, na yung magandang buhay sa langit, ay pwede mo nang maranasan dito sa lupa. Sa papanong paraan. Ay, kababasa ko lang. Binabasa po natin, tinitingnan natin, na sabi niya, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon, dili-diliin mo yung araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, therefore, sabi niya, no, I therefore conclude na kung gagawin mo ito, no, ano ba yun? Number 1, basahin mo. No, dapat may laman yung isip mo, dapat alam mo ang Biblia. Number 2, dili-diliin mo, kailangan gilingin mo sa isip mo, no? Na number 3, gawin mo. At kapag nagawa mo na ito, sabi niya, giginhawa ka at magtatagumpay. So, saan nakabase ang tagumpay po ng mga Kristiyano? Eh, nasa iyo rin. Wala sa Diyos yan. Nasa iyo rin. At kung sabihin natin, sa kabila ng lahat ng ito, ginawa mo ito at nagkamali ka pa rin ng ganito, ganyan, alam nyo, tutulungan ka ng Panginoon. Ililipat niya yung pagkakamali mo. Ilalagay niya rin sa winning bet. Do sa winning number. Ililipat ka niya bandang huli. Bakit yung iba ay pumalpak, ikaw ay nagtagumpay. May kwento lang ako, no? Bago ko ituloy itong message natin, itong sineshare ko sa inyo. No, praise the Lord, no, na nakaabang ako rito kasi baka maputol itong ano natin eh. Naalala ko po noong unang panahon, meron pong isa tayong kakilala na kasama natin dito sa church, na yung asawa niya ay nagpunta sa Japan. Siguro po may nakaalala na nito. Kung meron man, di alam niyo na ngayon. Kung wala man, gusto ko pong ulitin. Nagpunta sa Japan ngayon, pagdating doon, 10 sila, nalaman nila na magtatrabaho kasi sila doon. Isa lang palang pipiliin. Nagkamali sila na mali ang unawa na binigay sa kanila
At siguro niloloko sila, hindi ko po matandaan o totally alam. Pero sa 10 na mga Pilipino na nagpunta ron, isa lang ang mag-i-stay, yung siyam, uuwi sa Pilipinas. So may pagkakamali. Ngayon, sabi nila, sino mag-i-stay? Sino ang mananatili rito? Sabi nila gano'n, ako na lang, ako. Ang laki na ng pera kong ginastos ko rito para makapunta sa Japan. Nandun na sila sa Japan. Kaso, isa lang ang mag-i-stay. Ngayon, sabi nila, ganito, para patas. Magpalabunutan tayo. Kumuha sila nung steak, 10 steak. Ngayon, yung isa, ang pinaka maiksi. At yung pinaka maiksi, yun ang mananalo. So, naglagay sila dun sa kamay nila ng mga stick na ganyan at isa lang ang pinakamaiksi at lahat sila bubunot kung sino yung makakabunot ng pinakamaiksi, yun ang mag-i-stay, yung siyam uuwi sa Pilipinas at sayang lahat ng pera, pinagpaguran nila. Kumbaga, sorry na lang. Ngayon, ano nangyari? Ang ginawa po nitong asawa nitong miyembro natin ay tumawag dito sa Pilipinas at humingi ng prayer. Sabi niya, yung asawa ko bubunot pag-pray natin na loobin ng Diyos na siya ang makakuha ng maliit na stick para siyang magstay doon. Kasi sabi niya, binenta na namin yung baka namin, something na gano'n, para lang makarating sa Japan yung mister ko. Ang laki na ng effort, ang laki na ng pagod, ang laki na ng gastos. Kumbaga, Lord, pagpalain mo, tulungan mo naman kami. Ang ginawa namin, nag-pray kami at yun, nagpalabunutan sila. Bunot. Alam niyo kung sino nakakuha ng pinakamalit na stick? Siya. Yung asawa nung miyembro natin. At nagalit yung mga kasamahan niya. Sabing gano'n, madayam. Ano sabi niya? Ano dayan dito? Hindi ko naman nakikita yun. Kung alin ang pinakamaiksi red, tsaka ako yung pinakahuling bumunot. Ngayon sabi nila, ulitin para patas. No, actually sila madaya. Bakit? Talo na nagpupumilit pang maging manalo Anong nangyari? Inulit sige nila. Pero alam niyo po, alam ng Diyos kung sino yung bibigyan ng tagumpay Yung sino yung siya ang backer, no? Siya yung maglilipat nung talo na number, ililipat niya rin sa winning number para sa iyo yun, para mabigyan ka ng tagumpay. No, anong nangyari? Inulit nila. At siya na naman ang huling bubunot at yun, napunta na naman sa kanya yung pinakamaliit na stick. Kaya 2 times na siya ang nanalo. Pero nagalit na naman yung iba, unfair, ganun, madaya daw, last, bunutan na naman ulit. Alam niyo, sa totoo lang, silang madaya Sila ang unfair. Kasi 2 times nang nanalo itong asawa ng membro natin. Gusto nila ulitin po. Di sige. Basta ang Diyos ay kasama mo, no? Ano ba yung kantang yung kasama natin ng Diyos, di ako matatakot, no? So inulit na naman at hulaan nyo, sino ang nakabunot ng pinakamaliit? Siya na naman. Pangatlong beses na. Alam nyo, natakot na sila. Hindi na nila inulit. Bakit? Sabi na, siguro may engkanto to. Siguro may magic to. Siguro, huwag na natin ulitin. Baka tayo malasin pa. Malas na nga di siya ang nagstay sa Japan, siya ang nakakuha ng trabaho, siya ang pinagpala. Bakit? Kasi siya ang binigyan ng tagumpay ng Diyos. Paano bang magtagumpay? Nandito sa Biblia. 1, alamin mo kung anong kalooban ng Diyos. 2, alamin mo kung anong batas ng Diyos. Pero kung wala kang alam sa kalooban ng Diyos, kung saan ka papasok rin. Pero kung alam mo kalooban ng Diyos, pasukin mo yan dahil kasama mo ang Diyos, magtatagumpay ka. Number 2, dapat alam mo kung ano ang batas ng Diyos. At dito po sa number 3, matatapos na po ako. No? Dito sa number 3, teka, binabasa ko hindi na ito mag-e-end kasi naka-premium na. Thank you. No, iniisip ko kasi. So, dito po sa number 3, ulitin ko, number 1, dapat alam mo ang kalooban ng Diyos. No? Number 2, dapat alam mo ang batas ng Diyos. At number 3, dapat inuuna mo ang Diyos. Yan. Makikita po natin dito yan sa Matthew chapter 6. Alam nyo, kilala to
itong Matthew chapter 6, verse 33, nang sabi niya, ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Excuse me. Tingnan niyo, ito naulit ko Ngunit pag sumakitan niyo, ibig sabihin pag sumakitan, pilitin. Pilitin. Kumbaga, isiksik mo yung sarili mo. Yung gumawa ka ng parang makapasok ka riyan. Alam niyo, naalala ko dati nung unang panahon, dumating po si Benny dito. At dinner meeting ito, pinakain kami ni Benny, laki naman ng bayad, 2005. Pakakainin ka lang niya. Yung, kumbaga, konting tao lang ang attend doon. Ngayon, nagtawag siya na lahat ng pastor, lumapit dito sa harapan, nagpagpepere, di pumunta ako. No? Siyempre, gusto ko yung anointing Alam niyo, pagdating doon, hindi lahat ng pastor nagpunta ron. Kung lahat ng tao nagpunta ron, paano ka pang lalapit doon sa harapan? Yung kumbaga papatungan ka ng kamay, paano ka papatungan ng kamay? Siksik ka na dun sa harapan. Nagpunta na kahit hindi pastor, kahit nga janitor, nandun gustong magpa-pray. Hindi na ako makasingit kasi ako yung nasa parting likod. Siyempre, yung mga nandun sa unahan, yun ang mauuna dun sa stage. May mga nakita pa ko na ang tataba na mga tao, di ko naman kilala. Ang ginawa ko po, dahil sa gusto kong mapatungan ako ng kamay, kahit man lang kumbaga, iabot ko yung kamay ko, hawakan ni Benny na ganyan, at least makuha ko, masagap ko yung anointing. Ang ginawa ko, kahit na wala ng space doon sa stage, isiningit ko yung sarili ko. Nakaside akong ganun, isiningit ko, tinulak ko yung sarili ko hanggang sa makarating ako doon sa medyo harapan. Pero kapos pa rin, dahil siksikan na. Ang ginawa ko, inangat ko na lang yung kamay kong ganyan, nakaangat kay Benny na umaasa ako na makita ni Benny na hawakan din niya, abutin din niya yung kamay ko at yung ma-absorb ko man yung anointing sa akin, ganun na lang ginawa ko. Talagang siniksik ko yung sarili ko na kahit na wala ng space, talagang siningit, tinulak ko yung sarili ko, napisa ako ng mga matataba. Ano nangyari sa akin? Pumayat ako Di sige, siniksik ko lang, bahala na, nakataas yung kamay ko habang sinisiksik ko yung sarili ko. Nakaabot yung kamay ko at nung siguro malapit na ako doon sa harapan, hindi ko nakikita, nakaside akong ganyan, nakataas lang yung kamay kong gano'n, maasa ako na makita ni Benny. Alam niyo, maya-maya, nakita ni Benny, hinawakan niya yung kamay ko, yung kumbaga, hindi yung gano'n lang, diniin ko, na sabi ko, Lord, kiniklaim ko yung anointing na yan, na-rewardan ako. No? Alam niyo, lumabas ako dun sa meeting na yun, nakahawak ako doon sa isang pamangkin kong mataba din na bakit kasi gumegeyong ako ganyan, bakit ang lakas ng anointing? So sabi ko, nakuha ko. May nakuha ako doon. Ito ibig sabihin, pag sumakitan, isiksik mo, sabi niya, pag sumakitan ninyo na higit sa lahat, na pagharian kayo ng Diyos. Yung paghahari, yung kalooban ba ng Diyos na nasusunod sa'yo? Ito bang ginagawa ko ay kalooban ng Diyos? Ito bang ginagawa ko ay gusto ng Diyos? Kasi sabi niya, ngunit pag sumakita ninyo na higit sa lahat na pagharian kayo ng Diyos, natutupad ba ang kalooban ng Diyos sa iyo? Ito ba ang gusto ng Diyos? At mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Ito ba ang kalooban ng Diyos? At ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. No, yun nga. Parang number 2 din lang ito, number 3. Sabi niya, seek ye first the kingdom of God. Pag linggo ba, nasan ka? Hindi ba dapat nasa gawain ka? Pag Sunday, hindi ba dapat nasa church ka? Hindi yung sangkaterba ang excuse, sangkaterba ang gagawin mo na maglalaba ako. Bakit tataon mo pag linggo? Yung time ng simba. May review ko kasi may exam ako, ganito. Alam niyo, may mga kapatid, may mga kakilalang ako estudyante na dahil sa thesis daw nila, kasi review daw nila sa board nila, hindi na magsisimba. Try mo hindi siyan maligo. Papayag ba yan? Try mo hindi na yan kumain. Papayag ba yan? Hindi. Maliligo pa rin yan, kakain pa rin yan. Pero bakit pagdating ng simba, iiwas yan? Kasi nagre-review raw, may thesis daw, kandidato ka sa pagpalya. Hindi tama yan. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Kasi sabi niya, unahin mo ang Diyos, seek ye first. Hindi pangalawa, kundi seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. No?
Andun yung minsan mali-mali na yung sagot mo sa exam, pero dahilan sa binakapan ka ng Panginoon, papasa ka. Papasa ka. Ayan yung pangatlo, no? At dito po sa number 4, no, malapit na po ako, hanggang number 4 lang naman ito. Dito po, number 4, no, start natin. Number 1, dapat alam mo ang kalooban ng Diyos. Number 2, dapat alam mo ang batas ng Diyos. Number 3, inuuna mo ang Diyos. At number 4, gawin mo ang lahat ng magagawa mo. Kumbaga, kapag ka sinimulan mo ng gawin ang kalooban ng Diyos. Yung kumbaga, gawin mo yung best na magagawa mo pagka ginagawa mo na ang kalooban ng Diyos. Na kapag ka nagtrabaho ka, lagay mo lahat ng lakas mo para gawin ang kalooban ng Diyos. No? Makikita po yan dito sa Ecclesiastes. Basahin ko po. Ecclesiastes chapter 9, verse 10. No? Ano ba magandang title dito? Kasi sabi niya, ano man ang ginagawa mo ay pagbuhusan mo ng iyong makakaya. Kapag ka ikaw nag-aaral, mag-aaral ka mabuti. Kapag ka nagpapastor ka, magpastor kang mabuti. Hindi yung pag-ganyan-ganyan, tapos mayroon ka pa baby time, na medyo may laro-laro ka pa. Yung kapag paglabas mo ng soul winning, lumabas ka ng tamang time. No, hindi yung ay umuulan, magkakasakit ako. Ay umuulan, matutunaw ako kasi asin ako ng sanlibutan. Hindi mo ginagawa yung trabaho mo na sa abot ng iyong makakaya kasi nakalagay dito, kung gusto mo ng tagumpay, ito po, si Solomon na nagsasabi rito ano man ang ginagawa mo, ipagbuhusan mo ng iyong makakaya, ibig sabihin, ibuhos mo lahat ng lakas mo riyan. Kapag nagpapastor ka, magpastor ka ng maayos. Magpastor ka ng buong lakas mo. Hindi yung pinipilit ka pa, hindi yung matamlay ka, yung pananampalataya mo, matamlay. Hindi yung matabang ka, yung kalakalahati pa yung puso mo, na kumari, ayaw mong lumabas, ayaw mong humayo, ayaw mong mag-soul winning, ayaw mong maggawin ito, ayaw mong mag-fundraising, kung magpa-fundraising ka man, sana makabenta ako, ganun. Yung paglilingkod mo matabang. Hindi ganun. Na kung sinasabi ng Diyos sa iyo na ganito gagawin mo, ito ang kalooban ng Diyos sa iyo, gawin mo ng buong lakas mo. Ibuhos mo ang buong lakas mo. Sabi niya, ano man ang ginagawa mo, pagbuhusan mo ng iyong makakaya. Hindi yung tamad-tamad, napipilitan. Kahit na sa pagbibigay, ayaw ng Diyos nang napipilitan ka. Ang gusto ng Panginoon, God loves a cheerful giver. No? Na ikaw magsasaka, ikaw ay mamamasada dahil gusto mo ng tagumpay. Kung ikaw ay mag-aaral, mag-aaral kang mabuti. Hindi yung aasa ka na lang sa na sana tama ang sagot ko. Babakapan ka ng Diyos, yes, pero ibigay mo yung buong kakayanan mo para magtagumpay din. No, mag-aaral ka mabuti. Hindi yung kung kailan exam, doon ka pala mag-aaral. Hindi ganun. Pagdating ng linggo, dapat nandiyan ka sa church. Pagka nag-worship ka, mag-worship ka. Pag nag-ministry ka, mag-ministry ka. Pag nag-pastor ka, mag-pastor ka. Pag nag-worker ka, mag-work ka. No? Work ang habol mo. Kaya nga worker ang tawag sa'yo. Na kapag mag-pray ka, nag-travail ka, ibibigay mo yung best mo. Kasi kung yung, alam naman natin na ang nagbibigay ng kaluluwa, nagpo-produce ng kaluluwa ay travail. Tapos kapag ka magtatangs ka, magtatrabail ka, walang gana, walang latoy. Alam nyo na yun. Hindi ka talaga magtatagumpay. Kasi yan din ang sinasabi ng Biblia. Ngayon, makikita din ito sa Colossus chapter 3, verse 23. Basahin ko po. No, Colossus chapter 3, verse 23. Sa anuman ang ginagawa mo, gawin ninyo ng magaan sa kalooban at waring hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. Whatever you do, sabi niya gano'n, ano man ang ginagawa mo, gawin mo to na para sa Panginoon, hindi sa tao, hindi napipilitan, hindi tinutulak. Ano man tawag natin sa gano'n, yung kung hindi mo pa sasabihin, hindi gagawin. Ano bang tawag doon? Yung disusi, dipokpok. Kung nagmi-ministry ka, paano ka magtatagumpay sa ministry kung dipokpok, dipilit? Yung prayer na 1 oras, mag-start ka ng 30 minutes late, tapos 30 minutes kang maaga, 1 oras na nga lang yan ano pa matitira sa'yo?
Kung yung paghayo mo, yung pagpapastor mo, talagang hindi naman nakikita eh. Kung yung tao nga nakikita na nagkukulang ka, di lalo na ang Panginoon. No? Gusto natin magtagumpay, nandito po ang sinasabi ng Biblia kung paano magtagumpay. Basahin ko po ulit. Sabi niya, ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ito ng magaan sa kalooban na waring hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. At sabi niya dito, no, sabi ng pinakamatalinong tao, no, yung pinakamatalinong hari dito, sabi niya, ano man ang ginagawa mo, pagbuhusan mo ng iyong makakaya pagkat sa Siol na pagpatay ka na, wala na eh. Tapos na ang lahat. Yun ang tinutukoy niya rito. Ano man ang ginagawa mo, pagbuhusan mo ng iyong makakaya. Ano man ang ginagawa mo, gawin mo ito na para sa Panginoon at magtatagumpay ka. Yan po yung gusto ko i-share sa inyo dahil gusto ko po kayong magtagumpay kasi yung tagumpay nyo ay tagumpay ko, yung tagumpay nyo ay tagumpay ng pastor nyo, yung tagumpay nyo ay tagumpay din ng Panginoon yan. At yung sa ministry nyo riyan, yung pag-abot sa mga kaluluwa, yan ay hindi pwedeng pumalya. No, yung soul winning, yung pagmi-ministry ay hindi pwedeng pumalya, hindi pwedeng talo ka rin, hindi pwedeng palyado ka rin. Gusto ng Panginoon, magtagumpay ka na, sabi niya na I pray, sabi ni Jesus na kayo ay mamunga at ang bunga nyo ay manatili. No, so yan po ang gusto ng Panginoon na ang Diyos po, si Jesus ay naparito para magbigay ng buhay na ganap, buhay na kasiyasiya. Hindi ka magiging masaya kung palpak ka. Hindi ka magiging masaya kung palyado ka. No? At sayang lang yung tagumpay, sayang lang yung regalo ng Diyos sa atin na katagumpayan, yung success in life, kung hindi rin tayo magtatagumpay. Paano nga ba? Binanggit ko na po sa inyo, marami pang iba rito na advice ng Diyos, ang Biblia, ang salita niya, paano magtagumpay. Pero ito po yung mga basic na simulan natin dito. Huwag kang papasok sa isang bagay na hindi mo alam kung kalooban ng Diyos o hindi. Huwag. No, atras ka rin. Alamin mo muna, gawin mong malinaw sa iyo kasi pwede namang malaman. No, at number 2, alam mo dapat ang batas para alam mo ay hindi ayaw ng Diyos to. Ay, hindi gusto ng Diyos yan, hindi tayo papasok rin. Dapat ganyan. Dapat alam mo. At unahin mo ang Panginoon. No, unahin mo ang Panginoon pagdating sa pera mo. Dapat may tithing ka, may partnership ka. Inuuna mo ang Panginoon sa pananalapi mo. Inuuna mo ang Panginoon sa pananalangin mo. Dapat may time ka para mag-pray. Hindi yung pag-pray nyo na lang ako. No? Pag-pray mo ako, pag-pray mo, hindi. Sige, pwede tayong magtulungan sa prayer. Pero sabi niya, ikaw alamin mo ang kalooban ng Diyos. Huwag kang hangal, sabi niya, alamin mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Unahin mo ang Panginoon. Dapat paglingkod, nandiyan ka. Inuuna mo ang worship, inuuna mo ang gawain. Dapat pag Sunday na nandiyan ka, makikita sa church. Hindi yung, busy ako, may gagawin. Kasi meron pang ganito, may ganyan. Hindi mo inuuna ang gawain ng Panginoon. Tapos hihingi ka ng tagumpay. Malabo ibigay sa iyo ng Diyos yan. Bakit? Hindi mo siya inuuna. Unahin mo siya. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all of these things shall be added. Wala nang prayer doon Kusan darating na lang sa'yo. Dahil sabi niya, pawang idaragdag na lang sa'yo shall be added unto you. At kapag nalaman mo na kung anong pinapagawa ng Panginoon, alam mo na kung ano ang guidance ng Panginoon, alam mo na kung ano ang kalooban ng Panginoon, gawin mo ito ng buong makakaya mo. Gawin mo ito na magaan sa loob at hindi napipilitan na para bang sa Diyos mo ginagawa. At ang promise niya, magtatagumpay ka. Okay, hinihiling ko po sa ibabalik ko po ito sa inyong MC, sa inyong pastor. Hinihiling ko po na ipag-pray po natin yung mga umaten ngayon at pag-isipan natin ng kaunti, mag-reflect tayo rito na pag-pray natin gawing malinaw ng Diyos ito sa atin na magtanong ka sa sarili mo, Lord, saan ako nagkukulang? No, saan ako nagkukulang? Ang tagumpay po ay hindi isang beses lang, kundi dapat ito po ay sunod-sunod na nangyayari sa ating buhay. Kaya purihin po ang Panginoon. Muli, binabati ko po kayo sa inyong anniversary. Ipagpatuloy niyo po yan. Ang simbahan po sa Rema La Union ay tinawag na magtagumpay.
At siyempre, kasama po ang mga miyembro nito, kayo po ng mga kasamahan ko ay tinawag na magtagumpay. Kaya patuloy po tayo dahil ang mga anak ng Diyos, ang bayan ng Diyos ay tinawag na magtagumpay. Okay po, God bless po. Binabalik ko po sa MC, pagpalain po kayo ng Panginoon. Mahal na mahal kita.